Hirap talaga kumita. Wala kami kinita sa pamilya namin o ano, alos sa 400 o 300, minsan wala pa nga eh. Sa ngayon, hirap pa rin konti. Kasi kakababa lang din ng ngayong araw ng ano. Di kagaya dati na magkano lang din yung diesel dati. Ilang buwan nang dumadaing ng maliit na kita ang ilang jeepney driver sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ngunit sa panibago malaki ang rollback sa diesel ngayong araw, unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang mga tsuper para sa inaasam na sapat na kita. Anila, makasasapat lang sila sa kita sa pamamasada kung maibabalik na sa dati ang presyo ng petrolyo. Sa tingin ko hindi pa sapat eh. Gusto maganda mababaan pa ulit eh. Ang ano ng diesel. Di pa rin sapat sir eh. Madalang rin pasahero. Aminado naman ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o piston na malaking tulong ang big-time rollback sa petrolyo na ipinatutupad ngayong linggo. Paliwanag ni Piston National President Modi Floranda, kung dati ay nakapag-uuwi lang ng nasa 300 hanggang 400 pesos ang bawat tsuper kada araw, ngayon ay maaari na silang kumita ng 700 hanggang 800 pesos. Ngunit kulang pa rin umano ito sa laki ng mga gastusin sa maintenance ng mga sasakyan. Kapag yung mga maintenance ng mga jeep ay kapag nag-overhaul kami naglalaro sa 70 to 80,000. Yung simpleng yung brake fluid lang saka yung langis. Magkano na? Bunsod nito, patuloy na hinihiling ng grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na payagan na silang makapagtaas ng pamasahe. Yung nakapay namin ay 10 pesos yung aming tinail. At nagkaroon na nga ito ng hearing na halos mahigit ng 1 month. Batay nga dun sa naganap na hearing. Paliwanag pa ng grupong Piston, ang hiling nilang dagdag pasahe ay para rin mabawi ng mga jeepney driver at operator ang malaking ginastos nila sa mga nagdaang buwang higit na mataas ang presyo ng petrolyo. Hindi naman sa layunin na para gumanda ang buhay ng mga driver at mga operator, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala nakita na kung saan ay dapat magamit, dapat nagamit na sa pangangailangan ng pamilya. Kasi umabot kami doon sa halos sa 4,500 per day yung nakukonsume dati sa crudo. Ayon sa Piston, bayo pa nang isinubitin nila ang petisyon sa taas pasahe sa LTFRB. Pagkatapos ng mga pagdinig sa ahensya, pinangakuan niya sila na maglalabas ng resolusyon sa loob ng 10 working days. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa niya silang resolusyon kaugnay ng petisyon. Noong nakaraang linggo, nagkaroon pa ng pakikipagpulong ang transport group sa LTFRB at sinabihan sila na masusipang pinag-aaralan ng ahensya ang hiling nilang taas pasahe. Sinubukan ring hinga ng UNTV News and Rescue ng pahayag ang LTFRB kaugnay nito, ngunit sinabi ng ahensya na kasalukuyan pa rin itong pinag-uusapan. Samantala, sinabi rin ng Department of Energy o DOE na patuloy ang pagpapatupad nila ng 10 pesos per liter na fuel subsidy sa diesel. Partikular ito para sa mga piling public utility vehicles o PUV na makukuha lang sa natukoy ng DOE na mahigit 2,000 gasolinahan sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kapag naging maayos ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay maaari na ring tapusin ang naturang programa. It will be phased out because the prescribed adjustments is based on the executive order on energy emergency, and if there's no emergency, there might be lifting of the emergency powers, and without the emergency powers, we do not have much adjustments. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.